Ang tinig ng Diyos ay isa sa mga pinakakamangha-mangha at nagbabagong buhay na karanasan na maaaring matanggap ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong tagapakinig, sa mga naglilingkod sa ating Diyos, sa mga nagmamahal sa ating Diyos, at ngayon lang po sa mga bagong nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling mananalangin sa ating Diyos Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. O dakila at makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit, tulungan mo po kami na sa bawat salitang aming maririnig, naway ito'y tumimo po sa aming mga puso at isipan. Naway may kwintas nito namin ito sa aming mga leeg. At patuloy na dumaloy masaganang pagpapalam sa amin. Ang karunungan, Panginoon Diyos, patuloy na naming makuha upang makilala ka namin na lubusan sa pamamagitan ng banal mong Espiritu na aming maririnig. Patuloy mong itago sa iyong likuran, Panginoon, na iyong lingkod. Patuloy kami nagpapakumbaba sa harap mo. Tawanin mo kami sa aming mga pagkakasalang sa isip, salita at sa gawa. Salamat po, aming Ama na sa langit, sa paghipo mo sa aming mga puso at isipan, sa pagbukas mo ng aming mga espiritual na pag-iisip. Salamat po ang kapurihan, karangalan, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po ang ating topic. So alam nyo ba na dalawang uri ng Kristiyano? Isa ay galing sa Israel at ang isa ay galing sa Roma. So pakinggan nyo pong mabuti ang ipapahayag natin ngayon. Ano sa palagay nyo ang tama? Ang galing sa Israel na pinanggalingan ng mga propeta, mga lingkod o disipulo ni Jesus ang siyang tunay na turo. Dahil sa simula pa ay tama ang nakalagay o nakasaad sa Biblia na walang labis at walang kulang. Katulad ng 10 utos ng Diyos, kung ating babasahin sa Exodus 20 verse 3 pataas, ay eksakto at perpekto. Kung ating papakinggan ng tama ng buong puso na may pananalig sa Diyos, ay mararamdaman natin kung ano ang tamang katuruan at perpekto. Kung ating iintindihin at uunawain, malalaman natin ang katotohanan na ang tunay na nagmula sa Israel ang tunay na Kristiyano at ang mga turo dito, dahil ito ay nanggaling mismo sa ating Diyos. Kung ihahambing po natin ang Kristiyanong nagmula sa Roma at sa Israel, ay malaking pagkakaiba, tulad ng mga turo, dasal, kung kanino mananalangin, sasamba at maglilingkod o yuyukuran o paglilingkuran. Narito ang ibang turo na galing sa Israel. Alam nyo ba na isa lang ang Diyos na sinasamba ng bayang Israel? Mga propeta, isa lang ang kanilang dinadalanginan, sinasamba o inaalalayan ng mga handog. Nagpapatira pa sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo na wala silang nakikita, dahil sila'y naniniwala na makapangyarihan ng Diyos at sila'y kilala na niya. Bago pa nga tayo lumapit sa Diyos, ay kilala na niya tayo. Alam na niya kung sino tayo at kung ano ang ating hihilingin sa Kanya. So makapangyarihan po talaga ang ating Diyos. Kapag sumasamba sila, ay nagpapatira pa o tumitingin sa langit, kinakausap nila ang Diyos, at wala kang mababasa sa banal na aklat
na habang sila ay nananalangin ay mayroong rebulto o imahe na nasa harap nila. Tama po ba o hindi? Kung ating papakinggan at isa sa puso ang ating napapakinggan ay madadama po natin ang Diyos. Lawakan po natin ang ating pag-iisip. Manalangin po tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na buksan ang ating puso't isipan. Ang kanyang presensya, magkakaroon po tayo ng pananampalataya na ating mababasa sa Romans 10 verse 17. Sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos ay magkakaroon po tayo ng pananampalataya. So, napakalinaw, di ba? So, ngayon nalaman nyo na po kung sino o anong Kristiyano ang nagmula. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na turo ay yun po ay galing sa Israel, sapagkat ang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Simula noon, ang mga propeta ang siyang nagpahayag nito magitan ng Espiritu Santo. Kaya nila naisulat dahil sa Espiritu Santo ng ating Diyos na ang kanilang pananaw sa buhay, ang kanilang mga ipinapahayag ay galing sa ating Diyos at wala nang iba. Naiisang Diyos ang ating dapat sambahin at dalanginan, ang Diyos Ama na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, tayo'y laging magpasalamat. Lagi po tayong manalangin 5 beses o higit pa sa isang araw. At ugaliing magpasalamat sa ating Diyos. Magpakumbaba po tayo, humingi po tayo ng tawad sa ating Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Hilingin po natin na siya'y pumasok sa ating buhay, ang Panginoong Jesucristo. Siya maghahari sa ating buhay, ang Diyos ang maghahari. Upang ating mabatid ang kalooban ng Diyos, malaman natin ang katotohanan, at nang tayo'y makalaya sa bihag ng dyablo, pamamagitan ng kasalanan ng ating mga ninuno na si Eva at Adan. Nang kinain nila ang bunga na nagbibigay kaalaman at pangunawa. So, hanggang dito na lamang po ang ating topic, ang ating ibinahagi sa ngayon. Naway nabigyan po ng tamang kaalaman. Nalaman niyo po ang katotohanan na ang galing sa Israel, ang mga tinuro ng propeta, ang dapat nating sundin, ang mga tinuro ng mga disipulo ni Jesus at ang turo ng Panginoong Jesucristo upang ating masunod ang kalooban ng Diyos. Nang makapasok po tayo sa kaharian ng ating Diyos Ama na nasa langit. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti sa araw-araw. Alisin po natin mga inggit, hindi magandang mga pag-uugali, pagiging mainitin ang ulo. Iwasan po natin ang maging makigulo. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Magbago na po ang mga dapat magbago upang ang bansang Pilipinas, ang buong mundo ay magbago, upang ang Diyos ay pagpalain ang bansang Pilipinas o ibang mga bansa na tunay nga na ang kanilang Diyos ay nag-iisa na may gawa ng langit at lupa. Sa Kanya lamang po tayo sasamba. Salamat po Ama na nasa langit. Bendisyonan po niyo sila ng makapangyarihan mong salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita na may mga masamang karamdaman, inuutusan ko kayo masamang espiritu ng sakit. Anumang masamang espiritu ng karamdaman ang meron sa inyo ngayon,
cancer man, high blood, diabetes, may thyroid, may HEPA, may HIV, tinaningan man kayo ng doktor, sinabi na wala na po kayong pag-asa, o ilang taon o ilang buwan na lang kayong mabubuhay. Huwag niyo po itong paniwalaan. Manalig po kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang the great healer, the great God, the Holy God. Simula noon hanggang ngayon, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay hindi nagbabago. Siyang simula at ang wakas. Salamat po, Ama na sa langit, sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. Amen. Jesus' name.